Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang SWAT. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa syudad ng Los Angeles, isang grupo ng mga pulis ang nasa gitna ng isang marahas na labanan, laban sa apat na magnanakaw ng isang bangko sa Lincoln Heights. Habang ang dalawa sa mga magnanakaw ay nasa loob at binantayan ang mga hostage, ang dalawa naman ay nakipaglaban sa mga pulis, gamit ang mga automatic rifles at full body armor, na nagbigay daan sa kanila na madaig ang mga pulis at ang kanilang maliliit na armas. Mabuti na lamang at dumating ang SWAT unit. Ang mga opisyal na sina Jim at Brian ay nagrapel pababa mula sa helicopter kasama ang dalawa pang lalaki, upang mapunta sa bubong ng bangko, kung saan sila nagtunnel pababa sa storeroom, at humanap ng ligtas na daan patungo sa lobby, sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na spying camera. Habang ang ilang SWAT sniper ay pumunta sa bubong ng isang gusali sa kabilang kalye, ang ikatlong team naman ay lumapit mula sa ground. Sa sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga magnanakaw sa labas na tumakas sakay ng isang getaway car, ngunit mabilis siyang nabaril ng sniper. Ang isa pang magnanakaw ay patuloy na lumalaban sa mga pulis, gayunpaman, ang ground unit ay agad din siyang napabagsak. Ang dalawang magnanakaw sa loob ay nagsimulang magpanik, at ang ground unit ay nagpadala ng isang secure phone, para sa isang SWAT negotiator, upang subukang ayusin ang pagpapalaya ng mga hostage. Habang nakikipag-usap ang SWAT negotiator sa mga magnanakaw, tinawag ni Lieutenant Velasquez ang kanyang team na nasa loob ng bangko at sinabihan na maghintay, ngunit binaliwala ni Brian ang utos. Bumaba siya sa storeroom, at walang choice si Jim kundi sundan siya. Si Brian ay pumuslit sa likod ng main lobby, upang makakuha ng magandang posisyon, para barilin ang mga magnanakaw. Tumawag ng paulit-ulit si Velasquez, pero lahat ng kanyang tawag ay hindi pinansin. Kinuha ng isang magnanakaw ang babae at itinutok ang kanyang baril, handang patayin siya. Nang makita ito, binaril ni Brian ang magnanakaw mula sa balikat ng babae, napatay ang lalaki ngunit nasugatan din ang babae sa proseso. Pinatay ni Jim ang huling magnanakaw, at sa wakas ay natapos na ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan ni Jim ang babae at tumawag ng ambulansya, at nang tanungin ni Brian kung magiging okay ba ang babae, natigilan si Jim, at hindi natuwa sa ginawa ni Brian. Sa presinto, si Captain Fuller ay galit na galit kay Jim at Brian, dahil sa hindi pagsunod nito sa utos, lalo na dahil ang babaeng sugatan ay magdedemanda sa kanila ng negligence. Tinanggal sila ni Fuller mula sa SWAT division, ngunit hiniling ni Velasquez na mapanatili sila sa team, upang magkaroon sila ng pagkakataong maibalik ang kanilang mga trabaho. Sumang-ayon si Fuller at inilagay sila sa cage duty, isang mababang posisyon na kinasasangkutan ng pagpapanatili at pamamahagi ng mga armas, at accessories sa ibang mga opisyal. Nainsulto si Brian at sinabihan si Fuller, ngunit ito ay nagpaalala lamang ng sitwasyon para sa kanya. Inalok si Jim ni Fuller ng pagkakataong makabalik kaagad sa team, kung sasang-ayon at sasabihin ni Jim na talagang reckless si Brian. Samantala, nagpa siya si Brian na umalis at nag-impake ng kanyang bag. Nang tumanggi si Jim na mag-quit kasama ni Brian, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Ipinagpalagay ni Brian na niloko siya ni Jim, at inuntog niya ang ulo ni Jim sa salamin bago umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpatuloy si Jim sa pagsasanay sa kanyang libreng oras, ngunit sa trabaho siya ay nasa gun cage, at gumaganap ng mga mababang gawain para sa iba pang mga opisyal ng pulisya. Isang araw, pumunta si Sergeant Hondo sa presinto, at hiniling kay Jim na ayusin ang kanyang customized M4 rifle. Napansin ni Jim ang customized na trabaho at humanga siya. Pagkatapos ay nakipagpulong si Hondo kay Velasquez, upang pag-usapan ang tungkol sa bilang ng mga masasamang artikulo na bumabatikos sa LAPD, na naging dahilan ng pag-utos ng chief ng reforma sa departamento. Nais ni Velasquez na bumuo si Hondo ng bagong SWAT unit na kanyang pamunuan, at nag-offer ng dalawa sa kanya mga opisyal na sina TJ at Michael. Tinanggap sila ni Hondo at nagpasya na pumili ng 3 pang kandidato, mula sa mga personal files, bagaman si Fuller pa rin ang masusunod sa huli. Matapos ayusin ang armas ni Hondo, umuwi si Jim at nakita ang kanyang kasintahan, na paalis sa kanilang apartment. Sinabi niya na ang mga bagay sa pagitan nila ay hindi na maganda, at si Jim ay nag-iba na, mula noong tinanggal siya sa SWAT team.
Sinubukan siyang halikan ng girlfriend, ngunit tinanggihan niya ito at hinayaan siyang umalis. Kinabukasan sa trabaho ay nalaman na habang nagtatrabaho sa gun cage, nag-imbento si Jim ng isang bagong kagamitan na pinaplano niyang ipapatent sa hinaharap. Ito ay isang higanteng hook at chain, na idinisenyo upang pabagsakin ang mga pader o barikada, na tinatawag niyang Kita the City. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang imbensyon sa kanyang kasamahan sa gun cage, pumasok si Hondo at nagustuhan ang ideya ni Jim. Kinuha niya ang kanyang armas, at humanga siya sa mga improvements na ginawa ni Jim dito. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Hondo ang ilan sa mga opisyal, para sa target practice sa firing range. Nagwagi si TJ sa laban nila ni Hondo, kung saan pumuste naman si Hondo ng $200, na kayang talunin ni Jim si TJ. Tinanggap ni Jim ang hamon at humarap laban kay TJ. Nagwagi si Jim na ikinasorpresa ng lahat, maliban kay Hondo, na malaki ang tiwala na mananalo si Jim. Samantala, dumating ang French mobster na si Alex sa Los Angeles, kung saan dapat ay kukunin ng mga gwardya ang kanyang kutsilyo, ngunit hindi ito natuloy dahil sa pagsasabing ito ay family gift. Matapos siyang salubungin ng kanyang mga tauhan at bigyan ng pekeng pasaporte, binisita ni Alex ang kanyang tiyuhin sa isang local restaurant, habang nagpanggap na nandoon bilang isang birthday surprise. Gayunpaman, alam talaga ni Alex na ang kanyang tiyuhin ay nagnanakaw ng pera mula sa kanyang pamilya, kaya pagkatapos kumain, mabilis na pinatay ni Alex ang kanyang tiyuhin gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay iniwan ni Alex ang restaurant at nagmaneho ng mag-isa sa kotse, at kalaunan ay sinundan at pinahinto siya ng pulis para sa isang sirang taillight. Dahil ang sasakyan ay pagmamay-ari ng tiyuhin ni Alex at may warrant of arrest para sa kanya, si Alex ay inaresto para sa pagtatanong at pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang suhulan ang pulis upang makaalis na, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya napunta si Alex sa isang selda. Balik kay Hondo, kinuha niya si Jim bilang kanyang driver para sa araw na iyon, upang maghanap ng ilang mga recruit para sa kanyang SWAT unit. Una nilang inimbestigahan ang opisyal na si Dick, na natagpuan nila sa gitna ng pakikipaghabulan sa isang sospek. Habang naghabulan ang dalawa sa lansangan, nagpa siya sina Hondo at Jim na sumali sa paghabol, hanggang sa mapabagsak nila ang sospek. Nagalit si Dick dahil gusto niyang gawin ito ng mag-isa, gayunpaman, kumalma siya nang imbitahan siya ni Hondo na sumali sa SWAT team. Pagkatapos ay binisita nila ang isa pang candidate na nagkaroon agad ng bad first impression kay Hondo, dahil sa pagiging isang vegetarian, masyadong magalang, at masyadong makulit, para magtagal sa kanyang unit. Sunod nilang pinuntahan ay ang isang opisyal ng Metro Police na nagngangalang Chris, na nag-apply at ilang beses na naging kwalipikado para sa SWAT, ngunit patuloy na tinatanggihan dahil sa reklamong misconduct, mula sa mga sospek na isinampa sa internal affairs. Narinig nilang si Chris ay nasa local ER, at nakita nila ang kanyang partner na nagbabantay sa isang magnanakaw na maraming pasa sa mukha, dahil sa bogbog ni Chris. Hinanap ni Hondo ang opisyal, at natuklasan niyang si Chris ay isang babae, dahil ang Chris ay pinaikli lamang sa pangalan nitong Christina. Dahil dito, napagtanto ni Hondo na malamang kaya ayaw ni Fuller kay Chris sa SWAT roster, ay dahil sa kanyang kasarian, at ang mga reklamo sa kanyang maling pag-uugali ay ginawa lamang na dahilan. Agad na nagustuhan ni Hondo si Chris, at inalok ng posisyon sa kanyang team. Pagbalik nila sa headquarters, tinanong ni Jim si Hondo, kung bakit siya kinuha nito para sa recruitment ng bubuuing SWAT unit. Tinanong ni Hondo si Jim kung gusto niyang mapabilang sa team, at nang mag-alinlangan si Jim dahil alam niya na hindi papayag si Fuller, tinanong ni Hondo kung trinidor ba ni Jim si Brian. Noong sinabi ni Jim na hindi niya iyon ginawa, binigay sa kanya ni Hondo ang huling pwesto sa team. Nang magpulong upang talakayin ang team, tinanggihan ni Fuller sina Chris at Jim tulad ng inaasahan, ngunit hindi umatras si Hondo. Nag-alok si Fuller ng kompromiso na tatanggapin niya ang grupo, ngunit kung babagsak sila sa preliminary trials na kailangan para sa SWAT, babalik si Chris sa kanyang gawain sa subway, at sina Jim at Hondo ay parehong alisin sa puwersa. Sumang-ayon si Hondo, dahil malakas ang loob niyang hindi babagsak ang kanyang bagong team. Nagsimula na ang pagsasanay, at ang mga miyembro ng squad ay nakilala na ang isa't isa. Napag-alaman na ang dating kasintahan ni Jim ay kapatid ni Michael, at dahil ipinapalagay ni Michael na mali ang ginawa ni Jim sa kanyang kapatid, may maliit na alitan sa pagitan nila, at dapat itigil ng iba ang away bago ito lumaki.
Inilalagay ni Hondo ang grupo sa maraming pagsubok tulad ng infiltration, armas, physical conditioning, at long-range shooting, at habang may ilang mga paghihirap sa una, sa huli ay nakaya nilang gumanap ng maayos. Nang magkaroon sila ng sniper session na gumagamit ng mga card bilang mga target, ipinapakita ng team na mayroon silang kakaibang gilas. Pinasok din nila ang mga walang laman na gusali sa simulation exercises, upang matutong magtrabaho bilang isang team, at magligtas ng mga hostage sa halip na mapatay sila. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para sa panghuling pagsusuri ng team, na binubuo ng isang simulated hostage situation. Kakailanganin nilang pasukin ang isang eroplanong na-hijack ng mga terorista. Ang layunin ay bawiin ang kontrol ng sasakyang panghimpapawid, sa pamamagitan ng pagpatay ng lahat ng mga hijacker, sa loob ng 8 minuto. Habang tinitingnan ang schematics ng eroplano, napansin ni Jim na may alternatibong entry point sa eroplano, na hindi alam ng sinuman. Ito'y isang maliit na elevator shaft, para sa mga tray ng pagkain na hindi kasya ang mga lalaki, maliban kay Chris. Ang team ay nagmamaneho ng kanilang sasakyan papunta sa ilalim ng eroplano, at nagsimulang gumawa ng isang butas, habang ang isa sa kanila ay umakyat sa bubong para magamit niya ang bintana mamaya. Habang umakyat si Chris sa elevator shaft, ang iba ay nakahanap ng bitag bago ito mag-activate. Sa loob ng ilang segundo, nagawa nilang i-defuse ito, at nagbilang sila hanggang 3 para umatake ng sabay-sabay. Nahati ang team sa buong eroplano, nagawa nilang mapatay ang lahat ng 6 na hijacker nang walang napatay sa mga bihag. Bagaman si TJ ay nagkaroon ng isang hit na nakamamatay, kung ito ay totoong pangyayari. Ang bagong koponan ay nagtakda ng bagong course record na ikinainis ni Fuller. Nang gabing iyon, nagdiwang ang grupo sa pamamagitan ng pagkain, sa kafe na pagmamay-ari ng ama ni Dick. Pagkatapos ng ilang oras na pagkain at pag-inom, karamihan sa grupo ay umuwi na maliban kina Chris at Jim, na pumunta sa paboritong bar ni Jim. Habang naginuman sila, pinuntahan sila ni Brian, na nakikipagpalitan ng mga agresibong komento kay Jim, hanggang sa magdesisyon siyang umalis. Sa kanyang pagbalik, binasag ni Brian ang picture nila ni Jim sa dingding. Balik kay Jim, inimbitahan siya sa birthday party ng anak ni Chris. Samantala, sinubukan ni Alex na kumuha ng abogado, ngunit wala itong nagawa para sa kanya, kaya hindi nagtagal ay nalipat siya. Kinabukasan, ine-enjoy ng team ang kanilang off. Si TJ ay nakipag-date, sina Hondo at Velasquez ay naglalaro ng golf, si Dick kasama ang kanyang mga anak, si Michael ay nanatili sa bahay kasama ang kanyang asawa, at si Jim ay pumunta sa birthday party ng anak ni Chris, kung saan nililibang niya ang lahat ng mga bata gamit ang isang water rifle. Gayunpaman, naaantala ang kasiyahan ng lahat ay nakatanggap sila ng emergency call. Mayroong Polish hostage situation, kung saan nagbarikada ang isang lalaki sa kanyang bahay, at random na nagpapaputok ng baril sa bintana. Sinabi ng lalaki na na-wire niya ang lahat ng mga entrance gamit ang mga pampasabog, at habang walang naniniwala, tumanggi si Velasquez na ipagsawalang bahala ito. Si Jim ay nagboluntaryo sa kanyang Kita the City na imbensyon, na ginamit nila upang wasakin ang likod na pader ng bahay, at maneutralize ang suspect. Nang maglaon sa Sheriff's Department, natuklasan ng isang deputy ang ilang detalye tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alex. Ang impormasyong ito ay ipinadala kay Velasquez, na humiling sa unit ni Hondo na harangin at i-escort ang prison bus, kung saan sakay si Alex. Samantala, nalaman rin ng gang ni Alex ang tungkol sa paglipat, kaya 2 lalaki ang nagbalat kayo bilang mga pulis, at gumamit ng ninakaw na sasakyan ng pulis upang ihinto ang bus. Pagkatapos ay umakyat sila sa bus at binaril ang mga deputies, bago pinakawalan si Alex. Nang papaalis na sila, dumating ang team ni Hondo at hinarangan ang kalye, ngunit ang mga kriminal ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaputok, kaya naganap ang isang shootout. Habang nagtatakbuhan ang mga sibilyan sa gulat, mabilis na binaril ng team ang lahat ng mga pekeng pulis, at nang subukan ni Alex na tumakas sakay ang ninakaw na sasakyan ng pulis, pinagbabaril nila ito hanggang sa nag-crash ito at nahuli nila si Alex. Pagkatapos ay ipinahayag na si Alex ay isang international fugitive, na wanted sa mahigit 12 mga bansa, sa mga kaso kabilang ang pagpatay, pangangalakal ng armas, at trafficking. Mahigpit na sinubaybayan ng mga reporter ang kaso, kaya nang dinala siya sa isang holding cell, ginamit ni Alex ang pagkakataong harapin ang mga kamera,
at mag-alok ng $100 million bilang gantimpala para sa sinumang makakapagpatakas sa kanya sa kulungan. Inulit ng mga newscast ng bawat channel ang alok ni Alex, habang kinumpirma nila na si Alex ay may financial means para matupad ito, na lalong umakit sa atensyon ng bawat gang sa Los Angeles. Ang team ni Hondo ay galit nang nalaman ito, dahil alam nilang ito ay magpapahirap sa kanilang trabaho. Pagkatapos ay pumunta ang unit ni Hondo sa bubong, upang ilikas si Alex gamit ang helicopter, ngunit nang papalapit na sa kanila ang chopper, bigla itong binaril ng hindi nakikitang sniper. Nawalan ng kontrol ang helicopter at hindi nagtagal ay bumagsak ito at sumabog. Ibinalik ng team si Alex sa loob at gumawa ng bagong plano, dadalhin nila ang kriminal sa pamamagitan ng motorcade. Umalis sila sakay ng mga kotse at bike, hindi pinansin ng mga tagahanga, na gustong makuha ang atensyon ni Alex. Kailangan nilang huminto nang nakakita sila ng isang palaboy na tumawid sa kalye, ngunit lumabas na isa itong bitag, at bigla silang inatake ng mga miyembro ng gang. Habang ang ilang truck ay bumangga sa mga sasakyan ng pulis, ang iba pang mga kriminal ay nagpaputok at naghagis ng smoke grenades, napatay ang isang pulis na nakamotorsiklo, at nasugatan ang 2 pang opisyal sa proseso. Gayunpaman, nang sinubukan nilang kunin si Alex, sa halip ay nakita nila ang isang manika. Lumabas na ang mga sasakyan ay isa lamang decoy, at si Alex ay dinala sa isang pribadong access area underground, at dinala sa mga walang markang sasakyan, na nakaparada ilang bloke ang layo mula sa headquarters, habang si Velasquez ay nagbantay mula sa helicopter sa taas. Sa loob ng ilang milya, maayos ang plano ni Hondo, bagamat patuloy silang iniinsulto at inalok ni Alex ng pera. Nang tumawid sila sa pangalawang checkpoint, biglang itinigil ni TJ ang sasakyan, at itinutok ang kanyang baril sa sarili niyang team, at nagpas siyang tanggapin ang alok ni Alex. Tinangka ni na Jim at Michael na mga tuwiran kay TJ, ngunit biglang sumulpet si Brian, na binaril si Michael at ipinakita ang kanyang sarili bilang utak sa likod ng operasyon, para maitakas si Alex. Matapos pinusasan si Jim sa kotse, kinuha ni na Brian si Alex at tumakas sila sa subway. Hindi nagtagal ay dumating ang iba pang miyembro ng team at nirescue si Jim, habang tinawag ang mga paramedic upang gamutin si Michael. Muli silang nagpasya na maghiwalay, at hinabol ni na Hondo at Jim ang grupo ni na Brian, habang sina Dick at Chris ay sumugod sa susunod na istasyon ng tren. Nalungkot sina Hondo at Jim dahil naiwan sila ng tren, gayunpaman, sinabi ni na Dick at Chris na ang tren ay hindi nakarating sa susunod na istasyon, kaya ang parehong team ay pumunta sa dulo ng tunnel upang mag-imbestiga. Natagpuan nila ang tren na inabandona sa kalagitnaan ng tunnel, ngunit wala na sina Brian. Ang naiwan na lamang ay ang mga takot na pasahero. Itinuro sila ng driver sa storm drain opening at pinasok ito ng team, na naging sanhi ng mga ito, upang maputol ang kanilang komunikasyon sa pulisya. Samantala, nalaman ni Fuller ang tungkol sa pagtataksil ni TJ at ang pagkakasangkot ni Brian, at pinaghinalaan niya ang buong team na maaaring maging bahagi sa operasyon para palayain si Alex, lalo na't hindi na sila nakokontak. Nang nalaman niya ang isang hindi autorisadong runway na naiilawan sa Hawthorne Airport, naghinala si Fuller na doon papunta si Brian, kaya pinapadala niya lahat ng available units doon. Habang sinusubaybayan ng team ang mga kriminal sa pamamagitan ng ilang sewer tunnels at umiiwas sa mga paniki, nag-set up naman si Brian ng booby trap na ginawa gamit ang isang claymore mine at mga smoke grenade, bagaman hindi ito masyadong nagustuhan ni TJ. Hindi pinansin ng team ni Hondo ang usok at nagpatuloy, at nang muntik nang matrigger ni Dick ang bitag, pinigilan siya ni Jim sa tamang oras. Habang dinasarma ni Jim ang claymore, ang grupo ni Brian ay nakarating sa dulo ng tunnel, at nilock ang pinto bago umalis sa lugar. Sa kalaunan ay nahanap ng team ni Hondo ang nakakandadong gate, ngunit sa kabutihang palad, ay ginamit ni Jim ang claymore na paputokin ito para mabuksan. Ngayon ay gumagana na muli ang kanilang mga komunikasyon, at ipinaliwanag ni Hondo kung ano ang nangyari kay Fuller, na hinihiling sa kanya na magpadala ng mga sasakyan upang kunin sila. Gayunpaman, hindi na nagtitiwala si Fuller kay Hondo, kaya inutusan niya ang team na ihinto na ang misyon. Hindi pinapansin ni Hondo ang utos at ang kanyang team ay kinuha ang isang dumaan na sasakyan. Napansin ni Chris ang isang jet na lumilipad ng mababa, kaya napagtanto nila na ang jet na iyon, ang plano ni Brian para sa paglikas kay Alex, at ang paliparan ay isang decoy lamang.
Agad na sinundan ng team ang jet, na ngayon ay lumapag sa tulay ng 6th Street. Agad na ginawang hostage ni Brian ang mga takot na may-ari ng jet, at sumakay sa eroplano, handang tumakas. Dinala ng team ang limo patungo sa tulay, at nang bumaril ang dalawang kriminal upang sumabog ang roadblock, walang pag-aalinlangan na dinaanan lang ito ni Hondo. Nagpaputok ang team upang subukang pigilan ang eroplano, ngunit nang hindi ito gumana, tinamaan ni Hondo ang landing gear ng eroplano bago ito lumipad, na naging sanhi ng pag-crash nito. Isa pang putukan ang naganap sa pagitan ng SWAT at mga tauhan ni Brian, kung saan natamaan si Chris sa balikat. Sinubukan ni Alex na tumakas, ngunit hinabol siya ni Dick at agad siyang nahuli. Ligtas na umalis si Brian sa eroplano sa pamamagitan ng paggamit ng isang hostage, pagkatapos ay bumaba siya mula sa tulay at sinundan siya ni Jim. Samantala, hinarap ni Hondo ang isang nasugatan na si TJ, na nagsasabing pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa, at nagtanong tungkol kay Michael. Matapos kumpirmahin ni Hondo na inaasahang gagaling si Michael mula sa kanyang mga pinsala, binunot ni TJ ang kanyang baril at nagpakamatay. Balik kay Jim, bumaba rin siya mula sa tulay, kung saan biglang sinaksak ni Brian ang kanyang kamay bago tumakbo palayo. Sinundan siya ni Jim, habang umiiwas sa mga tumatakbong tren, hinarap niya si Brian at nagsimulang magsuntukan. Nagpalitan sila ng suntok, at nang biglang may paparating na tren, sinipa ni Jim ang ulo ni Brian sa daanan nito, at agad siyang napatay. Pagkatapos nakasama muli ni Jim ang kanyang team sa tulay, dumating si Fuller at binabati ang lahat para sa kanilang mahusay na trabaho, ngunit itinuro din niya na hindi pa tapos ang trabaho. Nasa kustodiya pa rin nila si Alex at kailangang ilipat sa isang federal prison, kaya sumakay ang team sa SWAT truck, para ihatid si Alex sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang sandali matapos matagumpay na maihatid si Alex sa federal prison, isang ulat ng isang nagaganap na pagnanakaw ang ini-report. Sinabi ni Hondo na ang kanilang shift ay teknikal na lampas na sa 12 oras, ngunit ang pagod na team ay sumang-ayon, at tumuloy pa rin sa kanilang susunod na misyon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.